Hello! Magandang hapon mga Tagalupa. So, kahit walang pasok, actually, walang face-to-face classes, still, magtuturo pa rin, kainis. So, ito na. For our topic today is following fire emergency and evacuation plans. So, actually, parang, na-discuss na natin to sa mga ibang topic natin, but still, part pa rin to ng topic and part pa rin to ng ituturo. And if I'm not mistaken, pang siyam na lang to. Bali, siyam na lang natitira. And pang siyam to na topics. So, first, wait lang. Move. So, first is tong emergency procedures. Okay. Rise the alarm not already sounding. In other words, patunogin natin yung mga alarm kapag hindi pa sila tumutunog. For example, pag may sunog na and hindi pa tumutunog yung alarm, and we should do it. Alarm natin para ma-inform na ng mga tao is may sunog. And second naman is ensure your personal safety first. So, ensure niyo yung safety nyo. Hindi ibang tao, hindi kaibigan, pamilya, kundi kayo muna. Bakit? Sir, bakit kami muna? Sarili muna namin. Dahil para makatulong kayo sa iba. Pag na-sure nyo na safe kayo, makakapag-relax kayo, kalmado kayo, at makakatulong kayo sa ibang tao. So, ensure your safety first. Then, help the others. Diba? Tama naman yun, diba? Then, call the nearest fire station and give your name, building, level, room, number, type, and extent of fire, smoke, and safe to do. So, okay. Tatawagan mo yung fire station, or it's either fire stations or barangay hall or any kind of government officials o makakilala nyo kapag may sunog. O bakit kailangan mong sabihin yung pangalan, lugar, building, or school kung sa school naman ang gaganap, para alam nila kung saan sila pupunta. And next naman is evacuate the area immediately. Pero ito naman sa ito to, pag siyempre alam nyo nung nasusunog, bakit di pa kayo alis? Pag nasusunog, safety first, mag-evacuate ka, then tawagan mo yung mga tao, yung mga officials like fire stations, barangay hall, or family member, or any kind of na piling matawagan para matulungan kayo. Next naman is firefighting. If safe to do so, and if trained in the use of fire equipment, attempt to extinguish the fire, okay? Ito naman, ligtas namang gamitin, and alam nyo naman na kung paano gamitin, then do it. Gamitin yung fire extinguisher, any kind of things na makakapagpatay ng apoy. Okay? And choose the correct fire extinguisher for a specific fire cause. Alam naman natin yung mga klase ng mga fire. For example, yung A, B, and C. Yung A yung ordinary. Okay? Yung C naman yung electrical. Okay? Mga ganon. B is flame, and D is for metal, and K is for kitchen fire. So, may specific silang mga fire extinguisher para sa mga specific na apoy. Di ba lang magagamitin yung pang kitchen sa ordinary na apoy, di ba? Kasi may classification sila. Gagamitin mo yung ordinary na fire extinguisher para sa ordinary na apoy, and sa B na fire extinguisher, which is the flammable liquid, sa liquid na fire, for example, the gases, di ba? And ito naman is, pangatlo naman is, do not use water or foam on an electrical fire. O bakit? Kasi sasabog. Nasabi na natin yan, sasabog siya. Next naman, evacuation procedures. Evacuate the building as instructed to do so by the proper authority. O evacuate nyo yung area na sa turo ng tao, turo ng authority na may mas alam sa inyo. For example, mga teachers, or yung mga firefighter. During the evacuation, leave the building room by the nearest and safest exit route. Okay. Pag alis tayo sa isang area, di ba, itong classroom na susunog. Pag alis tayo doon, dapat piliin natin yung pinakamalapit at pinakaligtas na exit. Hindi yung alam nyo malapit pero hindi delikado, wag doon. Okay lang na kahit medyo malayo pero safe, doon na lang kayo dumaan. 'Di ba? Mamamatay ka na. Siyempre, ayusin mo na rin.
And all doors should be closed, not locked upon leaving. Okay. Dito naman, isarado ang pintuan, ngunit wag nating ilock. Sir, ano yun? Yung sarado nyo lang, huwag nyo ilock, yung para namang pag may bubukas, parang may pupunta, mabubuksan kagad nila. Kailangan natin ilock yung mga pinto and bintana para di kagad mag-spread yung apoy. And also yung usok para di na lumabas. Di ba? And next naman, itong evacuation procedures. If possible, take handheld personal belongings such as mobile phones when you leave. O bakit kailangan natin cellphone? Nasa modern era na tayo ngayon. Kailangan natin ng cellphone para pantawag for emergency purposes. Huwag natin tatawagin yung mga BB, yung mga whatsoever na yan na hindi na makakatulong. Huwag tayo mag-live. Yung gamit ng cellphone during this hour is tawagan yung mga officials, mga government officials sa family na to inform them na may sunog sa inyo. Do not return to collect belongings. So, alam nyo na nga umaapoy, babalik pa kayo. Hindi. Pag alam nyo may apoy na, wag na kayong babalik. Go to the evacuation center or be still. O pag andun na kayo sa safest area, hintayin nyo dumating yung mga nurses or mga medics na assist kayo. Okay? And walk or crawl quickly and calmly to the assembled area. O pag nasa loob kayo ng bahay, nasusunog, siyempre gumapang kayo. And pag nasa labas naman kayo, mag-walk na kayo ng dahan-dahan. O bakit sir dahan-dahan? Siyempre, na-stress yung katawan natin sa nangyari. Alam naman natin, pag na-stress yung katawan natin, naghihina tayo. So instead of pushing our limits to the limits, ano yun? Pushing our body to the limits, sorry, and ba yan? Nagkamali ako. And dahan-dahan lang, kalma lang, okay? Use stairs and not the elevators unless instructed by the authority. Okay, kasi for example, nasa office kayo, nasunog, mag-elevator ka, malay mo nga di ba nasunog, di magkaroon ng pagpatay ng ilaw, di na-stuck ka sa elevator, namatay ka. So, use the elevator pag sinabi na ng party na pwede or mga tao nakakaangat. O gamitin itong elevator kasi pwede pa naman gamitin ganon, di ba? And evacuation procedures. Assist any person with disability. Okay, assist niyo yung mga may disability, yung mga hindi makalakad, or alam niyo natin yung mga disability. Remain in the assembled area. Okay, remain lang tayo sa assembled area. Pag nasunugan, pupunta tayo sa safest area, assembled area, kumbaga. Doon lang tayo. Wag tayong pakalat-kalat sa labas na, nasunugan kami. Wag yung pagyabang, nasunugan na nga kayo. And do not re-enter the building until informed that straight. Okay. Kakasabi ko lang kanina, huwag kayong babalik sa nasusunog ng lugar o bahay o classroom at least unless sinabi ng pwede na. And for the hanapin ko. Okay. For the topic naman, for the activity ngayong araw is investigate a past or fictional par accident. Sir, ano yung past or past par accident? Mga nangyayari par accident, for example, sa inyo, sa inyong barangay, kakilala, sa internet, o any kind of par accident. Or, next naman, or fictional, o gagawa, o alam niyo naman itong ibig sabihin ng fictional at non-fictional. Pag non-fictional, totoong nangyari. Fictional naman is katang-isip lamang. For example, yung mga sa Wattpad, mga stories doon, fictional lang yung mga yun, di talaga nangyari yung mga yun. So, gumawa ka ng fictional na par accident or maghanap ka ng par accident talaga nangyari. Ano naman ilagay natin doon? Include the details about what caused the fire. O, paano nagsimula daw yung apoy doon sa par accident na yon? Yun ilagay. Next naman, how to prevent the similar accidents. For example, yung nangyari sa building na yon, paano natin i-prevent yung nangyari na yon para hindi matulad sa isang building? Okay? Para di mangyari ulit yung sakuna na yon. Next naman yung evacuation procedures na ginawa ng mga firefighter during that accident. O anong ginawa ng mga firefighters o mga tao para mailigtas nila yung mga tao. And next naman is how the fire was put out. O anong ginawa nila kung paano nila napatay yung apoy. And yun lang. And ipasa nyo to until 11:59 p.m. ng March 11. Yun lang. Salamat mga Tagalupa. Bye-bye.